tao si Jesus magdusa at mamatay sa krus, bakit hindi na lang tayo tinuruan ni Jesus kung paano mamuhay na kasiyasiya sa Diyos? Maaaring pwede yan kung hindi bumagsak ng lubos ang tao sa kabuktutan or corruption. Kung lumabag lang tayong mga tao sa isang batas, maaari natin itong pagsisihan. Kung kaignorantehan ang problema natin, edukasyon ang solusyon dyan. Pero mas malalim dyan ang problema ng tao. Naging masama at buktot or corrupt yung ating nature para itong isang sakit na hindi kayang gamutin ng willpower or karunungan. Paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Mahabang kwento yan, pero hiiklian ko at sisimplihan sa abot ng aking makaya. Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. Ibig sabihin, pwede silang magrason at lumikha at pwede nilang makilala ang Diyos. Nilikha si Adan at Eva para malayang makipag-fellowship sa Diyos. Pero binigyan lang sila ng isang utos para ipakita nila ang kanilang pag-ibig, pasasalamat at pagsunod sa Diyos. Hindi nila pwedeng kainin ang bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sinisimbolo ng punong ito ang pagnanais na maging Diyos. Dahil tanging ang Diyos lamang ang tunay na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Binalaan sila ng Diyos maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Sa Genesis 2:17. Well, kinain nga nila ang bunga ng punong iyon at dagli silang namatay sa spiritual na paraan. Pinalaya sila sa presensya ng Diyos at hindi na pwedeng pumasok sa magaang fellowship sa hardin ng Eden. At bilang resulta nito, unti-unti na rin namamatay ang katawan nila. Hindi lamang mamamatay sila pagdating ng panahon, kundi mula noon din ay namuhay na sila sa kabuktutan. Parang ang hirap Tagalogin, kabuktutan. Pero pwede lang silang patawarin ng Diyos, di ba? Hindi. Hindi pwedeng baliktarin ng Diyos ang kautusan niya. Pero hindi rin pwedeng pabayaan ng Diyos na mawasak ang kanyang likha. Ano ngayon ang gagawin ng Diyos? Diyos na pawang kabutihan. Iyon ang mahirap na kalagayan ng Diyos. Yun po yung translation ng dilemma. Tama. Pero wala bang ibang paraan para iligtas ng taong kanyang sarili? Pwede bang i-demand ng Diyos na magsisi sila? Hindi. Hindi kayang baguhin ng pagsisisi ang pagiging buktot na siyang naging nature na ng tao. Kahit pa huminto sila sa pagkakasala na hindi nila kayang gawin, mananatili pa rin buktot ang pagkatao at kalooban nila at nasa ilalim sila ng batas ng kamatayan. Ano ang solusyon? Ano ngayon ang solusyon sa problema? Hindi kundi sino. Sino ang kailangan para masolusyonan ang problema? Tanging ang salita ng Diyos mismo, na sa simula ay siya ring lumikha sa lahat mula sa kawalan, ang siyang makakalutas ng problema ng kasangkatauhan. Dahil sa mithiing ito, kaya ang Diyos, na hindi nalilimitahan ng physical na katawan at hindi napapasailalim ng kapangyarihan ng kasalanan, ay pumasok sa ating mundo. Nagkatawang tao siya, katawan na kagaya ng katawan natin. Pero bakit? Hindi ba pwedeng magpakita ang Diyos sa ibang form? Bakit kailangan siyang magkaroon ng katawang tao? Nagkatawang tao si Jesus kagaya ng katawan natin dahil ang katawan natin ay mananagot sa pagsirang mula sa kamatayan. Isinurrender niya ang kanyang katawan sa kamatayan para sa lahat at inihandog niya ito sa Ama. Ginawa niya ito dahil sa lubos niyang pag-ibig sa atin para mamatay ang lahat sa kanyang kamatayan para pawalang bisa ang batas ng kamatayan. Sa ganoon, pinaglaho niya ang kamatayan kagaya ng isang tuyong damong tinupok ng apoy.
Ibig sabihin, nagkatawang tao siya para siya mamatay. Tama ba? Tama. Hindi matatanggal ang kabuktutan maliban na lamang sa kamatayan. Dahil dito, kumuha si Jesus ng katawan na pwedeng mamatay. Sa pamamagitan ng pagsuko niya sa kamatayan, na kinuha niyang katawan bilang handog at alay na walang anumang bahid, pinawalang bisa niya ang kamatayan para sa mga kapatid niya sa pamamagitan ng handog na kapantay. Tinupad niya ang lahat ng requirements sa kanyang kamatayan. Binibigyang diin mo ang mga salitang handog na kapantay. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Ang lubos na kabuktutan na siyang naging kondisyon ng tao sa kanyang pagbagsak ay mababaliktad lang ng handog ng lubos na kadalisayan o walang anumang kasalanan si Jesus. Ano ang magagawa niyan para sa iyo at sa akin? Binabaliktad ni Jesus ang orihinal na pagbagsak sa pamamagitan ng pagtupad niya para sa atin nang hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Dalawang bagay ang tinupad ni Jesus sa paghahandog ng kanyang sariling katawan. Pinakasan niya ang batas ng kamatayan na humaharang sa ating daan at lumikha siya ng bagong simula ng buhay para sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng pag-asa ng resurrection. Alam mo kasi, pinuksan ni Jesus ang kamatayan. Lumipat tayo sa isang related na topic. Bakit kailangan sa ganoong paraan dapat mamatay si Jesus sa pagpako sa krus? Hindi ba siya pwedeng mamatay sa ibang paraan at matupad pa rin ang miti niya? Kailangan na tunay ang pagkamatay ni Jesus. Hindi pwedeng ikaila. Isa itong pampublikong kamatayan na makikita ng lahat. Kung walang saksi sa pagkamatay niya, walang maniniwala sa kanyang muling pagkabuhay. Ituturing siyang maglulubid ng buhangin. Pero bakit kailangang nakakahiya ang kanyang kamatayan? Pinakamasakit at nakakahiya sa lahat ng uri ng execution sa mundo ang ipako sa krus. Hindi ba siya pwedeng mamatay sa mas marangal na paraan? Alam kong kinamumuhian mo ang krus at dapat lang. Pero biglang pansin mo ito. Isang kagila-gila-alas at makapangyarihang paradox ang nangyari. Dahil sa ang inaakala nilang hiya-hiya at kadusta-dustang kamatayan na ipinataw nila sa kanya, ay naging isang dakilang bantayog ng pagkatalo ng kamatayan. Kahit sinubukan nila siyang ipahiya sa kanyang kamatayan, tumatayong simbolo ng kadakilaan ng Diyos ang krus magpakailan pa man. At isang panghuling punto, paano niya ang aabutin ng buong mundo kung hindi siya ipinako? Dahil sa krus lamang namamatay ang isang tao na nakadipa ang kanyang mga bisi. So yun po yung conversation nila. Ano yung pagkakaintindi natin ng kamatayan ni Jesus sa krus? Balikan natin yung tanong natin. Ito ba ay puot ng Diyos na hindi po. It is God's way of showing His unfathomable love for us. Ito yung paraan ng Diyos para ipakita yung walang kasing lalim ng pagmamahal niya sa atin. God is self-sacrificing by nature. Yung mapag-alay siya ng kanyang sarili. And though He is the all-powerful Creator, He embraced vulnerability for our sakes. No? Hinayaan niya yung kanyang sarili na maging walang laban. And maybe vulnerability is the greatest strength. Bakit kailangan mamatay si Jesus sa krus? No? Malayang pinili ni Jesus ang mamatay sa krus. Hindi siya namatay sa krus dahil kailangan. Kundi ito ay malaya niyang pinili para sa atin. Ito po yung sa John 10:18. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. For I have the authority to lay it down when I want to and also to take it up again. For this is what my Father has commanded. So binigyan siya ng Ama ng kapangyarihan na siyang pumili kung ano gusto niyang gawin. And He chose to embrace vulnerability for our sake because He loves us so much. So yun po ang ating
Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit mo inagsaya ang pabango? Maaaring ipagpili iyon ng higit sa 300 sa labing pila at maibigay sa mga may hirap ang pinagbilhan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi ni Jesus, bakit ninyo siya binulong? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa ng ito sa akin, sapagkat habang panahon kasama ninyo ang mahihirap, at anumang oras ninyong nanaisin na magagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi mo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang mga kaluluwa. Hindi pa may pinuhusan na nga ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa tumuhin sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita. Ang ginawa ng ito sa akin ay ipapahayag din bilang pag-alaala sa Kanya. Scene 2. Jesus weeps over Jerusalem. Lucas 19, verse 1. Nang malapit na sa Jerusalem at natatanayan niya ang lungsod, ito'y kanyang tinanisa. Sinabi niya, kung nalalaman mo lang sa araw na ito kung ano ang mga magtutulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y hinihin sa iyong panlihan. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Paliliburan ka nila at hihigit sa kabila. Pawasahan ka nila at hihigit ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwan o kapatang mabato sa pagkat hindi mo pinansin ang pagdalo sa iyong Diyos. Scene 3. Triumphal entry. Marcos chapter 11 verses 1 to 2. Narating nila Jesus ang mga bayan ng Bethany at Bethania, malapit sa may bundok ng Napapalapit na sila sa Jerusalem. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayo. Pagpasok, makikita ninyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan minuman. Kalagan ninyo iyon at dalhin ninyo. Kapag may nagtanong, bakit ninyo iyon kinakalagan? Sabihin ninyo iyon ay kailangan ng Panginoon at ibabalik niya kaagad. Kaya't lumakad ang dalawa sa mga alagad at nakita nga nila ang batang asno sa talipang ng daan. Nakatali ito sa mga ng isang bahay. Nang kinakalagan na nila ang hayop, tinanong sila ng ilang nakatayo roon, bakit kinakalagan nila? Sumagot sila gaya ng ni Jesus at pinabayaan silang lumis. Dinala nila kay Jesus ang batang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga kalaban, sumakay dito si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang palabay sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa buhay ng Diyos ay sumigaw ng ganito, purihin ng Diyos! Nagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang itatatag na kaharian ng aming amang sigaw. Tapos na. Okay, kumilang. Mga gulay. Itinda natin ang gulay. Ang gulay. Itinda natin ang gulay. Jesus washes the disciples' feet. Juan 13 verse 2 to 11. Sa panahon ng hapunan, inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkakanulo niya si Jesus sa mga Hudyo. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niya siya ay mula sa Diyos at babalik siya sa Diyos.
Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Nag-alis ng panlabas na balabal at nagbigkis ng kwala sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ng paa ng mga alagad at pinunasan ng kwala na kabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Sabi niya, Panginoon, kayo ba ang magbibigkis ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, di mo mauunawaan ngayon ang ginawa ko. Ngunit mauunawaan mo rin ito pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ko pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala akong bahagi sa akin. Dahil dito ay sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buong ng katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. This stage po, we will join the play by tayo naman po yung mag-foot washing. Gagawin po tayo ng mga usher, yung mga lalaki po dito sa room dito sa left, mag-foot washing po tayo. At yung mga babae po doon sa may kay Kuya Ray na binubuksan na pindo, doon po yung foot washing. Food washing na. Mati dyan bisita, Ben. Later, Remove mo na yung Jesus curses the fig tree. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lungsod, siya'y nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng higos sa tabi ng daan at nilapitan iyon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon-dahon. Kaya't sinabi niya dito, hindi ka na mamumunga kailanman. Nakita ng mga alagad niya at sinay na mangha. Paano matuyo agad ang puno ng higos? ready. Scene 6. Jesus clears the temple.
Dangki! Pagpili ka kasama daw ang pagkain niya. Music. Magkaibigan talaga kayo, ha? Ayan, mga Hitler. Marcos chapter 14, verses 20. Unang araw noon ng pista ng walang araw ng pagkain ng Borderong Pamaswa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po inyo nais na maghanda kami ng mahal ng Pamaswa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may sasalubong kayo isang lalaki na may daladalang mga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay sa kanyang kapasukan at sabihin ninyo sa may-ari, "Pinatatalang po ng puro kung pwede kayo silid na maaari magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapon ng Pampaswa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na meron ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natatpuan nila roon ang lahat. Gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Jesus na kasama ang 12. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, isa sa inyo na kasala ko ngayon ay magtataksil sa akin." Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, "Kunin niyo ito. Ito ang aking katawan." Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo. Pinapatibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng alak mula sa katas ng ubas, hanggang sa araw na ako'y uminom ng bagong alak sa kaharian ng Diyos." Yung nandiyan sa kanba. So ito po yung wine, yung gusto ng wine. And ito po yung grape juice sa gitna, yung mas malaki. Sabi po ni Apostle Paul,
Sa Corinthians chapter 11, "For what I received from the Lord, I passed on to you, that the Lord Jesus Christ, on the night he was betrayed, took bread, and gave thanks and broke it, and said, 'This bread is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.' In the same manner, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you drink this cup and you eat the bread, you proclaim the Lord's death until he comes." Let's pray. Father in heaven, we thank you that you did not withhold your Son, the one you love most, for us all, but gave himself as a sacrifice for our sins, so that in his death we may all die with him, and that in his resurrection we may live with him, and in his ascension we are drawn and embraced in the Trinity itself. Thank you, Father, for your great love for us. It's unfathomable. Hindi namin kayang arukin ang lalim ng iyong pagmamahal sa amin. So we thank you for the wine that symbolizes the blood of Christ that was shed for us. We thank you for the bread that symbolizes his body that's broken for us. So thank you so much. Bless these elements. By partaking these elements, we proclaim that we are one body with Christ Jesus as the head. That our head died for us so that we may live. Thank you so much. We proclaim his death and we believe in his return. In Jesus' name we pray. Amen. Tatanggalin natin ito. Jesus prays at Gethsemane. Lucas 22, verse 38. Galing po tayo ng pinagpulian.
Malis si Jesus ay nagpunta sa bundok ng mga Olivo kasama ang mga alagad. Pagdating ko ay sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng puso. Lumayo siya sa kanila. Mga isang pukol ng bato at do'y lumuhod at manalangin sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ko. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hagis, siya ay nanalangin ng lalong taimtim. At tumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak na ilog. Pagkatapos manalangin, siya ay tumayo at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa labis na kalungkutan. Bakit kayo natutulog? Tanong niya. Lumawan kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng puso. Nagsalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinakamunahan ni Judas. Nakabilang sa 12, nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit tinanong sa Moses, Judas, ipagkakalulong mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Scene 9. Jesus arrest. Lucas chapter 22 verses 49 to 52. Nang makita ng mga alagad ang mangyayari ay sinabi niya, Panginoon, gagamitin na ba namin ang aming mga tabak? Kaagad tinaga ng isa sa kanila ng mga alipin ang pinakapunong pari at tatagpas ang kanyang pena. Sinabi ni Jesus, Tama na yan. Hinito niya ang tenga ng alipin at ang sugat ay kaagad din naghiling. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga punong pari, sa mga pinuno ng mga bantay sa templo, at sa pinuno ng bayan na nagkaroon upang takpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayo ng mga tabak at namalo? Araw-araw ako nagtuturo sa templo at naroon din kayo, ngunit hindi ninyo ako ninakita. Subalit ngayon ay panahon na ninyo at ang kapangyarihan ng kaluluwa. Sa kanyang mga alagad at sa kanyang mga Slaves! Sumunod si Jesus. Hayagan ako nagsalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito ay sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng mga bantay na naroroon. Bakit mo ay sinagot ng ganyan ang pinakapunong pari? Tanong niya. Sumagot si Jesus, Kung may nagawa ako masama, patunayan mo. Ngunit kung totoo ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Matapos ito, si Jesus ay nakagapos pa rin na ipinadala ni Anas kay Caiphas ang pinakapunong pari. Scene 11. Peter's denial. Mateo chapter 26 verses 69 to 75. Samantala, si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isa pang utosang babae at sinabi sa kanya, Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. Wala akong nalalaman sa sinasabi mo, sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroroon, Ang taong ito ay kasamahan ni Jesus na taga Nazaret. Muling nagkaila si Pedro. Isinusumpa ko, hindi ko kilala ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang-halata ka sa puto ng iyong pagkasalita. Sumagot si Pedro, Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan.
Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus. Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. Scene 12. Jesus before Pilate. Marcos 15 verse 1 to 15. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Pinagapos nila si Jesus at dinila kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Ikaw na nga ang may sabi, tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming palatang ang mga punong pari para laban kay Jesus, kaya siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang paratang laban sa iyo. Ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko, si Pilato ay nagpapalya ng isang bilanggo. Sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan, may isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama niya siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dating niyang ginawa, tinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyo palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na naiinggit lamang ang nag-uudyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilingin palayain. Silang tinanong ni Pilato, ano ang gusto ninyong gawin ko sa taong ito na tinawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus! Ano ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalong sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan na ang mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit. At pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Scene 13. Jesus is mocked and crucified. Marcos 15 verses 16 to 20 at verses 22 to 24. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang lumipod doon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang matinik at ginawa iyong korona at itinatong sa kanya. Pagkatapos, sila'y pakutsang nagpugay at tumawag sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghampas sa ulo, pinagduduraan at pakutsang luhod-luhuran. Matapos kutsain, siya'y hinubaran nila ng balabal ng kulay ube at sinuotan ng sarili ng damit. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgotha, nang ibig sabihin ay puok ng mga bungok. Siya'y binigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito inom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunan. Hanggang dito ka lang, oh. Dito sa mga kibitser ng mga bata. Balik tako. Balik na. Ikot na rin. Ikot na rin. Balik na tako. Ka na lumabas.
Sa tagpupong ito, isa-isa tayong pipila para magparo kay Jesus. Tanda na dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ipinako sa krus. Pwede po may papako sa paa, saka sa may kamay. Pwede rin po kung saan gusto mo tako. Ito po isa pang po. Let's meditate na ayan namatay ang ating Panginoon. Sa atin, sige po. Ako. Sige lang. At kapag pinako po natin ang ating mga kasalanan sa krus, iwanan na po natin doon. Tapos na po yung ating mga kasalanan. Ito po ay inalis na ng ating Panginoon sa atin. Isipin po natin na binayaran ng Panginoon tayo ng we have been bought with a price. Kaya ibinigay na natin yung ating mga kasalanan. Pinatawad na po tayo. Yun po ibig sabihin ng pagpako natin. He died for our sins, and our sins have been forgiven. Asan yung ano mo? Nakaili ano? Andun sa dulo. Sabi.
Tapos na po, pwede na po natin tayo yung krus sa nilagay natin doon. Ingatan na po, tamaan na natin. Baka tamaan po yung projector. May I invite everybody to please sit down. Bibigay pa ba si Jesus? Meron pa bang hindi niya naibigay para maipakita yung pagmamahal niya sa atin? He died for us. He gave everything for us. And He said, it is finished. Tapos na. So at this moment, we'll have mga 3 to 5 minutes of silence for us to reflect on the sacrifice and love of Christ and His Father for us all. For Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. Sabi po ng Panginoong Yesus, greater love has no man than this, than to lay down His life for His friends.
Let's pray. Heavenly Father, for you loved the world so much that you gave your only Son to show us the depth of how much you care for us, how much you want us to come back to you. And we thank you for your love for us. And Jesus, we thank you that we have been forgiven. That the cross, which they thought would bring him shame, has become the symbol of the greatest triumph and honor in all of the history of mankind. Thank you, and we praise you, and be filled with gratitude for your love for us. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let's all stand up as we sing ulit yung ating song na Lead Me to the Cross. Sacrifice of the Lord Jesus is for us. So, Lord, we thank you for your sacrifice, for your unfailing love, for all of us, your beloved. Quiet my soul, leave it
po sa ating benediction for this morning. Let's all read together po. From Jude, chapter 1, verses 24 to 25. Let's read together. To Him who is able to keep you from falling and to bring you faultless and joyful before His glorious presence. To the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, might, and authority from all ages past and now, and forever and ever. Amen. Tapos na po yung service natin, pero we will pray po for the meal. Opo. Let's pray. Our Father in heaven, thank you for leading us to the cross where we found life, spiritual life. Thank you, Father, for taking care of our souls by cleansing us with the blood of your Son so that we feel forgiven. We have been forgiven. In fact, we have been loved and forgiven, and therefore we can forgive others. Father, we now look up to you and ask for your blessings upon the physical nourishment that you have provided for us this morning. Bless those who prepared this for us and continue to help us to fellowship with one another so that all may know that we are your disciples because we love one another. All this we pray and ask in Jesus' name. Amen. Okay. Maupo lang po tayo para nadalhan na lang po kayo ng pagkain. One, two, three. Okay. Jesus Father! Si Daddy! Tita Marlene, ako na! Ay anak, kasama ka ba dyan? Video rin ako. Sige, smile. Audience yan. Nagpalaspas yan eh. Palaspas itong ano mami. Smile, 7,800. Okay. Okay, one. One more. 1, 2, 3. Walking.